'Di ba? Oh. Ayun mga kababayan. Dito naman tayo mga kababayan sa ini-endorso ng ICC. Hindi, ng INC, ICC tuloy. Oh, meron kasing inendorso ang INC mga kababayan na maraming nagsabi, yun bang inendorso ng INC, mga anti-impeachment ba? Anti-impeachment ba yan ni Sara Duterte pagka tawag dito? Pagka senador? Ayan o mga kababayan, sila po ang ini-endorso ng INC. So maraming nagsabi, bakit inendorso ng INC? So sila ba yung mga aayaw na ma-impeach si Sara? Tignan nyo na lang po kung sino po dyan. Oh, kasi yan, inendorse ng INC yan eh. Dito, senatorial candidates na inendorso ng Iglesia ni Cristo, Senator Bong Revilla, Camille Villar, Pia Cayetano, Bongo, Bato, Amy, Bam Aquino at Rodante Marcoleta. Actually, mga kababayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Actually, itong pasok naman kasi itong 2, 4, 6. Itong 7 pasok, si Revilla hindi. Oh. Ngayon mga kababayan, inisyo nila pati itong si Bam Aquino. Hindi ako naniniwala na si Bam Aquino magnuno sa impeachment ni Sara. Bakit? Hindi din kasi natin alam mga kababayan kung halos lahat ba ng senador ay magpa-participate dito. So maraming nagsabi, ayan may nakalabas kasi mga kababayan na isang sulat na kung saan yan ang sample ballot ng INC. Ito, hindi ko ito ang sample ballot na nakalabas. Member House of Representatives, Senator Aquino Bam, Bong Revilla, Cayetano de la Rosa, Bongo, Marcoleta, Marcos Amy at Villar Camille. So ayan po, ito po ay sample ballot daw di umano ng INC. Ito po ay nakita ko sa post ni, actually mga kababayan, hindi ko na wait lang, ayaw makancel eh. Ito ay nakita ko sa post ni Attorney Jared Pulido. Ayan, kay Attorney Jared ko po ito nakita. So, kumpirmado ang anti-impeachment sample ballot ng INC. So, ibig sabihin, alam naman po talaga natin. Actually, ako wala naman akong against INC kasi noon pa man, ayaw talaga nilang ma-impeach si Sara. So, karapatan nila yan. Ako nga, ayaw ko kay Digong, karapatan ko din eh. 'Di ba? Ako nga, ayaw ko kay Digong, karapatan ko rin. Kung sila, ayaw nilang ma-impeach si Sara, karapatan nila yon. Pero ito lang ang aking pinapakita sa inyo na which is ito po ang ini-endorso nila. Si Bong Revilla lang po ang hindi napasok dito mga kababayan. And the rest, yung 7 pasok. So, hindi natin alam kasi si Amy, tapos na ang drama niya. Baka ang ugali ni Amy kasi, minsan kakampi, minsan kaaway, hindi mo maintindihan. Tapos na ang drama niya kay Digong, so tapos na din ang kanyang obligasyon sa mga Duterte. Baka mag-iba na naman ang ihip ng hangin kay Amy, biglang tatalikod ito. Dito naman kay Bam Aquino, hindi ko naman nahuhusgahan si Bam kasi umpisa pa lang, hindi naman si Bam sumali sa kaguluhan. Pero ito si Camel, si Bongo, si Bato, si Marcoleta, alam na natin na ayaw to sa impeachment. Magkakaibigan to parang nanay at tatay na nga ni Sara itong si Villar at si Cynthia eh. Dito kay Pia Cayetano, ako, dalawa lang masabi ko dito, 50-50. Bakit? Maka Duterte asawa nito, si Alan. Maka Duterte, ito yung nangako na 10,000 na ayuda. Hindi nga ako nakatanggap eh. Maka Duterte asawa ni Pia. Alam nyo na. Kaya ang asahan mo lang dito, si Bam at si Amy. Kasi si Amy, syempre, hindi naman to pwedeng ganito-ganyan. Magbabago na isip niyan. Tapos na yung obligasyon niya eh. Si Bam Aquino, wag natin husgahan. Kasi simulat sa poll, si Bam, hindi naman nangingialam sa issue. Di ba? Kaya mga kababayan, ay hindi ba niya asawa si Alan Cayetano? Kapatid ba niya? Kapatid ni Alan. Hindi ko kasi masyadong kilala itong mga to eh.
Oo, kasi ang tagal-tagal na nito sa politiko, parang wala naman ako nakitang nagawa. Oo. Ang tanging nagawa na lata nila yung inagaw nilang BGC sa Makati. Di ba? Magkapatid sila. Magkapatid pala eh. Alam naman natin. Pero hindi ko rin siya mahusgahan. Kaya nga 50-50 eh. Bakit? Si Amy nga eh, kapatid ni BBM pero todo sira kay BBM. Di ba? Hindi ko husgahan si Pia. 50. 50 na pipirmang hindi ma-impeach, 50 rin na pipirmang ma-impeach si Sara. Pero kay Bam, klarong-klaro ako, hindi ko siya husgahan agad kasi hindi ko naman siya nakita. Sabi nga ni Bam, bakit ako mangimasok sa isang gulo na hindi naman ako kasali? Ganun lang yon. Pero at least nakita ko dito yung sample balot, mga kababayan. Ayan po ang sample balot nila. Nakita nyo naman yung sample balot. Yan, ipabasa ko sa inyo ha. Ayan, sample balot yan. Yan daw 8 ang iboto. Confirm. Yan po ang sample balot ng INC. Galing po ito kay Coach Jarrett. Nakita ko lang sa post niya ha, mga kababayan. So, klarong-klaro ha. Pero actually mga kababayan, ang pagkakaalam ko, kailangan ba 16 na pirma ng senador para ma-impeach si Sara? At kay Sara naman ay siyam ang pipirma para hindi siya ma-impeach. Ganun ba yon? Paki-comment nga mga kababayan, malinaw na may nagmanipula sa mga resulta. Si Marcoleta lang ala survey pero pasok. Actually, si Marcoleta kasi mga kababayan, kung talagang susuportahan siya ng INC, automatic na yung 7 million, papasok na siya. 7 million na yun eh. Dagdagan mo lang another 7 million, pasok ka na. Kaya, ngayon, patanong mga kababayan, may galap shoutout mga Susan Vergara, maitanong ko lang mga kababayan, ilan po ba ang kailangan na para ma-impeach si Sara? Ilan kailangang boto ng senador o pirma para ma-impeach siya? At ilan ang kailangan niya na pirma para hindi siya ma-impeach? Ayan, sabi ni Sir Elijah Celebre, 16 votes ang senador para ma-impeach. Ngayon kay Sara, siyam. 16 para ma-impeach. Oo, tama. Ngayon, pag nakaabot ng 16 ang pumirma para ma-impeach si Sara, automatic impeach. Ngayon, 9 ang pirma ni Sara para hindi siya ma-impeach. Kasi actually, ang senador is 24, 23. Actually, 23 yata na ang senador ngayon eh. Kasi hindi naman siguro kasali dyan ang Senate President. 16 votes ang para ma-impeach, 8 lang ang kailangan ni Sara para hindi siya ma-impeach. Ngayon, doon sa loob ng Senado, ang pagkakaalam ko doon, ang makasara lang talaga si Robin, si Villar, yung mag-ina, tapos dadagdagan pa ng isa, so 4 na. Tapos, andyan pa si Bato, si Bongo, 7 na. Sino pa? Si Marcoleta, 8 na. Pasok na pasok. Buhay na buhay. Hindi nga naman ma-impeach. Di ba? 8. Aimee, Robin, 3 Villar. 5 na. Bato, Bongo, Marcoleta, 8 na. Wala na. Pero ang problema lang kasi mga kababayan, hindi din po natin alam kung lahat ng senador ay kasali sa paglilitis. Yun ang malaking tanong ngayon. Lahat po ba ng senador ay kasali sa paglilitis o baka pili lang? Ito mga kababayan, 24 ka senador, minus lang kay DepEd Angara. 'Di ba? 2 lang ba ang Villar? Wala na ba yung anak? Kasi nanay, tapos yung anak, si Mark, tapos ngayon si Camille. Tapos na yung nanay. 2 Villar. Si Bato, si Bongo, si Aimee, si Robin, si Marcoleta. Sino yung isa? Baka madagdag pa yan si Pia Cayetano. Wala na.
Pa-shout out, Nanay Gurang. Mega love shout out po. Talo na, unang nanay ng bilyar. Oo. So, yun na nga, mga kababayan. Pag umabot ng 8 or 9 ang pirma ni Sara, hindi siya mai-impeach. Actually, ganito yan eh. Hindi ma-impeach si Sara. Andiyan naman ang ICC. May nagsabi, Sir, tagilid tayo sa conviction kay Sara pag may asa pa sa ICC. Yun nga, yan ang klaro ngayon mga kababayan. Nandyan pa si Jinggoy, nandyan pa si GB Ejercito. Wala nga. Pasok na pasok. Ang problema kasi dyan, lahat ba ng senador kasali sa paglilitis? Mami Tess, mega love shoutout. Sir Joel Villanueva, mega love shoutout. Doon lang, wala na tayong problema. Kahit hindi nila ma-impeach si Sara. Ang problema kasi dyan mga kababayan, yung ICC, hindi nila mapipigilan. Hindi nila mapipigilan yan. Sabi ko nga sa inyo ngayon, kakatapos lang ng butuhan. May 13, 2025, may sulat agad ang ICC para kay Bato at kay Bongo. Ayan na nga, mga kababayan. 'Di ba? Ay, Diyos mio Marimar. Inendorso ng INC mga kandidato para anti-impeachment ni Sara. Hindi napasok si Rebilla, pumasok naman yung 7. Ang problema ngayon, sino-sino ang pipirma. Kung hindi man ma-impeach si Sara sa Senado, isa lang ang masasabi ko, may ICC pa. Diba? Sabi ni Ma'am Nets Vlog, mayroon akong napanood, Ken. Depende daw kay PBBM kung gumalaw daw siya, yun din kanina topic ni Coach Jarrett. Ilocana Diary Poland. Maraming salamat po sa yung 11 Poland dollar bang tawag dito. Thank you so much po sa palipad. Actually mga kababayan, ito kung si BBM talaga ang gumalaw mga kababayan, automatic talaga impeach si Sara. Pero noon pa naman kasi sinabi ni BBM yan na hindi siya gagawa ng hakbang na para manguna para i-impeach si Sara. Kasi una ang sabi ni BBM, pag i-impeach ko ba si Sara, yayaman ba mga Pilipino? Pag na-impeach ba si Sara, mag-ibabago ba ang buhay natin? Walang nangyayari. Kaya isa lang masasabi ko mga kababayan na kung si BBM lang nagpatawag ng special session, kung si BBM kumilos, nagpagawa ng special session, alam niyo sa totoo lang, believe din ako kay BBM, napaka-sobrang bait minsan nakakainis din to si BBM BBM, kung nandito ka lang malapit sa akin, sinaksak na kita. Diba? Believe din ako sa sobrang bait Alam mo yung binaboy-baboy ka na, sinigaw-sigawan ka na, minura-mura ka na, hindi mo pa rin pina-impeach. Yan ang patunay mga kababayan na merong paninindigan ang isang Marcos. Si Aimee lang ang wala. Sa totoo lang, minsan naiinis din ako. Alam mo, BBM, sa sobrang bait mo. Katabi lang kita, sinaksak na kita Diba? Yung naririnig mo, tatawagin kang pisot. Mumurahin ka, ipahuka yung tatay mo, itapon sa West Philippine Sea. Di ba, mamirian? Minsan nakakainis din Di ba? Minsan naiinis din ako, bakit ganun na naman kabait to si BBM? Alam mo, kahit, Diyos ko, kung silaban na siguro siya ng katabi niya, ang reaksyon niya lang siguro, mali yan. Kumuha ka ng tubig, buhusan mo ako. Napapaso na ako. Parang ganun, di ba? Sa sobrang bait ni BBM, ewan ko ba't ganyan ka, BBM? Huwag ka lumapit sa akin. Kukurutin talaga kita sa singit. Di ba? Minsan naiinis din ako Sabi ko, bakit ganun na lang to? Araw-araw ka ng tinira, araw-araw ka ng siniraan, araw-araw ka ng minura. Ang bait mo pa rin. 'Di ba? Ako kung palit lang ng sitwasyon si BBM at si Digong, matagal na si Sarang nakulong, si Bato at si Bongo. Kung pareho lang sila utak ni Digong at si BBM. Pero napakabait ni BBM. Hindi mo basta-bastang maano itong taong ito.
Ganyan ang may panindigan. Ganyan ang professional. Hindi mo nga narinig magmura. Nagtanong pa nga sa kanyang vlog, ang sama-sama naman itong foreigner na vlogger na to, yung si Vitali ba yon? Sabi niya, pwede ko bang murahin? Hindi naman Pilipino. Pero hindi siya nagmura. Tinanong pa niya, pwede ko naman siguro, pwede ko bang murahin? Hindi naman Pilipino eh. 'Di ba? Kung pareho lang ng utak si Digong at si BBM, wala na, lahat ng Duterte nag-exile na sa Netherlands. Oh, pero iba yung exile nila habang buhay sila doon. Oo. 'Di ba? Grabe ka bait ito ni BBM. Oo, kaya minsan masabi na lang at ako talaga, sana all, wag ka nang bumaba. Oo, ikaw na lang presidente namin habang buhay. Oo, napakabait mo. 'Di ba? Totoo naman eh, sa sobrang bait niya. Kahit minura-mura na siya. Oo, inabuso na siya, ang bait pa rin. Iniisip niya yung kapakanan pa rin ng kapwa niya Pilipino. Alam niyo, ito yung tao na may paninindigan. Hindi, 'di ba? Hindi siya basta wala kang masabi sa kanyang maiinis ka na lang. Oo. BBM, pagpapatayin mo nga mga kalaban mo ng matahimik ng ating bansa, hagisan mo ng bomba yan, pasabugin mo, paliparan mo ng drone na may nuclear bomb, oo, nang sumabog na sila lahat dyan. Di ba? Kasi kakapagod din kasi. Di ba? Oo. Hindi ka din pwedeng mabait o kasi ang kontra mo ay mga demonyo, sabi ni Leslie lang Malakas. 'Di ba? Napakabait talaga, sa totoo lang. So yun na, napanood nyo mga kababayan. Dito tayo sa pinakamalaking tanong ngayon.